Nagsimula ngayong araw ang conference ng may 500 delegates mula sa 78 na bansa para sa GOPAC o Global Organization of Parliamentarians Against Corruption. Ang ceremony nito kaninang umaga, guest speaker at keynote speaker si Pangulong Aquino. Good leaders, good laws, good citizens ang tema ng 5th Global Conference ng GOPAC. Sa temang ito inilahad ni Pangulong Aquino ang karanasan ng Pilipinas sa paglaban sa katiwalian. As people in government, we know that corruption cannot be eliminated by sending a few erring officials to jail or by exposing a single faulty contract or by removing from office a single oppressive tyrant. For example, the Filipino people have no doubt taken huge strides towards establishing a culture of fairness and accountability when no less than a former president was charged with plunder, among other things. Our own Chief Justice of the Supreme Court was impeached and stripped of his position when he was found to have lied about more than 98% of his cash assets. But while these cases have undeniable impact on our cultural milieu, without structural reform, another corrupt president might one day take the reins of power, another Chief Justice might one day again betray the public trust. Ayon sa Pangulo, long-term o pangmatagalang reforma ang dapat problema ng katiwalian at maisa sa katuparan lamang ito sa tulong ng paggawa ng mga batas. Reforms cannot be mere blips in the radar. They must usher in an enduring mainstream of good, honest governance. Only through legislation can the bedrock of inclusiveness and positive, meaningful change be set. As parliamentarians, this is your task. And perhaps you will be interested in the policies that have gotten us to where we are now and which can also form the basis of change in your respective home countries. Sinabi ng Pangulo na kailangang nakasentro sa agenda ang taong bayan at ang maglingkod sa bayan. Inihalimbawa niya ang tagumpay ng isang proyekto ng DPWH na sa tulong ng tamang bidding nakatipid ng halos 300 milyong piso ang gobyerno. Ibinahagi rin ng Pangulo ang ginagawa sa ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Justice, MMDA, DSWD, TESDA at Department of Budget. Our Department of Budget and Management has also been taking extra care of taxpayers' money. For the past 2 years, they have been using the zero-based budgeting system, a system that makes certain that we get more bang for our buck, rather than hashing and funding the same old projects regardless of whether they work or not, to ensure that the money our agencies spend on their projects will yield the best equivalent benefit for our countrymen. In terms of transparency, our administration has also been conducting groundbreaking work. The department, or the Budget Department, has ordered the disclosure of budget information on the websites of all national departments and agencies. Our Interior and Local Government Department has also adopted a full disclosure policy requiring all local government units to disclose their financial activities. The Department of Budget Management and the Department of Finance have likewise launched websites called Budget ng Bayan and Pera ng Bayan, respectively. These translate to the people's budget and the people's money. These websites allow our citizens to access information about how the government is spending their money and to report corrupt officials from the DOF and its attached agencies. Dumadalo sa 3 araw na conference ang mga pinuno ng lehislatura mula sa 12 bansa. Kabilang dito ang Senate President ng Malaysia, ang Presidente ng National ng Timor-Leste at ang Speaker ng National Assembly ng Kenya. Matapos magbigay ng keynote speech sa PICC, balik palasyo na rin si Pangulong Aquino para sa mga meeting. Alauna nagsimula ang meeting niya kasama ang mga opisyal ng DENR, DOJ at Office of the Executive Secretary. 2:30 naman ang hapon nagsisimula ang meeting niya kasama ang mga opisyal ng Departments of Budget at Finance. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTBM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.